Did you know na ang salitang backslider ay wala naman sa Bible? Di nga. Meaning, ang salitang backslider ay panakot lang ng mga pastor. Una, ano ba ang salitang backsliding? Alamin natin sa Google. Pastor, ano ba ibig sabihin nun? Kapag sinabing relapsing, ikaw ay nagiging inactive lang sa dati mong pagiging active. Halimbawa, dati kang complete attendance sa church, tapos may mga panahon na hindi ka na nakaka-attend, so yun yung tinatawag na backsliding. Yan ka na naman? Ibig sabihin, yun ang perfect example ng backsliding, ang pagiging inactive. Isa pang halimbawa, kunwari, meron kayong team building linggo-linggo at merong mga linggo na hindi ka na nakaka-attend, ang tawag doon ay inactive. Sa madaling salita, ang nakasanayan mong gawain na hindi mo na nagagawa ng consistent, ang tawag doon ay backsliding. So ayun, malinaw na ang backsliding. Now you know. Ang tanong, may paghatol ba sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, ang backsliding? Bakit kasi ganon? Meron pong verse sa Bible na kinokonek ng ibang mga pastor na hindi pinag-aaralang mabuti ang koneksyon ng backsliding. Sa Hebrew 6:4-6. Basa. Hebrew 6:4, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Mukhang ang verse na to ay nakakatakot nga naman. Kung ikaw ay tumalikod, hindi ka na maliligtas. Oh no! Totoo? Ano ang nag-trigger kung bakit hindi na pwedeng magsisi, makapanumbalik, at ipinapako sa kahihiyan ang anak ng Diyos? Wait, Pastor, ano ba ibig sabihin nun? At sabi sa verse 6, yun daw ang mga tumalikod. Focus tayo sa salitang tumalikod. Ang pagtalikod po ba dyan ay backsliding? Backslider ba ang salitang ginagamit dyan? Hindi ka lang nakapag-church, may sumpa ka na? Yan ka na naman? Wala ka na agad sa Panginoon? Ganun ba yon? O kaya'y hindi ka lang naka-attend sa choir? DDA ka na agad? Bakit kasi ganon? Tignan natin sa original translation, which is yung Greek. Tignan natin sa original na pagkakasalin ayon sa Greek at hindi sa Tagalog. Ang sabi dyan, shall fall away. Sa Greek, ang ibig sabihin parapipto, o sa English ay apostatize or apostasy. Meaning, apostasy pala ang totoong sinabi sa verse na yan at hindi pagtalikod. Tama nga, ano? Ngayon, ano ba ang meaning ng apostasy? Ayon sa Google, apostasy is a religious context in the formal abandonment or rejection of one's faith. Meaning, kapag tinanggihan, hindi mo tinanggap. Kapag hindi mo pa tinanggap, meaning, hindi pa napapasayo. Totoo? Ayon sa context, if you reject Christ, muli mong pinapako si Kristo. Yan ka na naman? Hindi ka na maaaring magsisi. Bakit? Dahil tinanggihan mo na si Kristo. Ang pinag-uusapan dito ay yung pagtanggi kay Kristo. Hindi yung hindi ka lang naka-attend ng church, hindi ka lang nagpe-pray, hindi ka lang nagbabasa ng Bible, ay apostasy na. Sa madaling salita, ang Hebrew 6:4-6 ay babala sa mga unbeliever o mga Hudyong tinanggihan si Kristo. Tama nga, ano? Kasi nga, ang Hebrew ay sinulat para sa mga Hudyo. Common sense! Kaya wag na kayong magpa-scam sa mga pastor na walang ginawa kung hindi takutin ang mga nakikinig sa kanila. Yung hindi ka lang makapagsimba o umabsent ka sa ministry, napapalayo ka na raw sa Panginoon. Kasi pag hindi ka nakapagsimba, wala silang tithes and offering. Ito pa malupit, wala rin silang love gift. Now you know. Kapag ang pastor ay nagtuturo ng condemnation, maliwanag na hindi galing sa Diyos ang mga yan.
Di nga. Dahil ayon sa bagong tipan, there is no condemnation in Christ Jesus. Kaya maging malaya ka na, kabiyaya. Now you know. Ngayon ang tanong, ano ang lukewarm Christian? Bakit kasi ganon? Abangan natin sa part 2.